Ayan mga kabarangay, welcome back sa ating munting channel. Magluluto tayo ng masarap, masustansya at mura na abot kaya ng ating bulsa. Ang recipe na ito, walang iba kundi ang ating dinengdeng mga kabarangay. So ganito tayo magluto ng dinengdeng, napakasimple pero napakasarap ng kanyang idea ng ating pagluluto na ito. Una-una, prepare muna natin ating bangus. Syempre hinugasan natin at tinimplahan, tsaka natin muna inihaw. Ayan, at tsaka prepare naman natin ang ating gulay. Ayan, kagaya ng saluyot. Syempre tanggalin na natin yung dahon niya. At syempre yung alugbati mga kabarangay, at higit sa lahat ang special natin ritong gulay, bulaklak at daon ng kalabasa. Syempre sama na natin. So una-una, iwain muna natin at hatiin lang natin ang ating bangus. Ayan, na inihaw. Syempre tanggalan na rin natin ng buntot. Ayan, at shout out at maraming salamat sa ating mga bagong followers at welcome sa ating munting channel. Ako si Nero ng Barangay. Maraming salamat sa pag-follow nyo sa ating channel. Ayan. So una-una nag-prepare tayo ng kawali, ayan, at ang gamit natin rito ang hugas bigas mga idol. Syempre salain natin, baka may maisamang bigas-bigas. So ito ay pinakamasarap na pangsabaw ang hugas bigas. Ayan, naglagay tayo ng luya, pinakauna, syempre yung sibuyas, kamatis, ayan, naglagay natin. At unang-una lutuin lang po natin muna siya. Ayan, naglagay rin pala tayo rito ng isang shrimp cubes at syempre naglagay tayo ng ating buong sauce, ayan, bagoong balayan or bagoong Pangasinan, pwede, ayan. At syempre yung ating konting magic sarap at hayaan lang muna natin siya, pakuluan siguro natin siya. Kailangan lutong-luto na at makuha na natin yung lasa ng sibuyas at kamatis at ng ating luya bago natin ilagay ang iba nating panglahok ng gulay kagaya ng kalabasa. Ayan. So dapat lutong-luto na po natin yung sibuyas at ang ating luya. Dapat maglasa na bago natin ilagay ang gulay kagaya ng kalabasa. Ayan. At syempre pag medyo luto na yung kalabasa, hayaan lang muna natin siyang kumulo-kulo at hintayin natin medyo lumambot na yung kalabasa at saka naman natin ilagay yung ibang gulay kagaya ng ampalaya. Ayan. At syempre yung talong ilagay na rin natin. At takipan natin para mabilis siyang maluto at saka natin ilagay ang iba pa niyang mga gulay. Ayan, at nag-additional tayo rito ng konting paminta syempre para pampalasa na rin. Ayan, at nilagay na natin ang ating bulaklak at dahon ng kalabasa. Ayan, at siguro mga saglit lang, nilagay na rin natin ang ating dahon ng alugbate. At additional tayo rito ng 3 pirasong siling panigang, syempre pampalasa. At sa tutulong, ako lang naman ang kakain yan, hindi naman kakainin ng mga bata yung siling pansigang. So, ako lang kaya nilagyan ko. Ayan, at syempre yung pinakahuli nating nilagay ang ating saluyot na medyo pampalapot at talaga namang malapot-lapot pagka nilagyan po natin ng saluyot ang ating gulay. Ayan. So, siguro pakuluin pa natin ng konti, tsaka natin ilagay ang ating inihaw na bangus. Ayan, ganito lang po tayo gumawa ng dinengdeng. Mas maigi kung iihaw or preto, depende na rin po sa diskarte nyo o sa tip nyo. Ihaw, preto, pwedeng tilapia, pwedeng galunggong. Ang ating pansahog sa ating dinengdeng. Ayan, at syempre pagdating sa gulay, depende na rin po kung anong available at anong gusto nyo. Pwede po natin lagyan din ito ng malunggay or ibang gulay pa. Ayan, at ganyan lang po kasimple gumawa ng dinengdeng na the best po na recipe para sa lahat. Ayan, mura na, masustansya pa at higit sa lahat masarap. Ayan mga idol, at maraming salamat muli sa panunood nyo sa ating munting channel. Ayan, at sa mga nakapanood nga pala na channel na to, paki-comment naman mga idol kung napanood mo ang video na ito, ang malaman po natin kung saan po nakarating ang video natin. Ayan, at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong, ayan, nasa Lazada at Shopee, pwede po kayong umorder at mamaya ilagay po natin yung link sa comment section para po tayo maka-order ng ating bagnit bagoong at ng ating loka rapsa. Ayan.